Palagay niyo po ba maraming nagsisisi na hindi si Kikong binotong Vice President? At nabanggit na rin kanina, may mga nagkakalat na ako daw ay walang nagawa. Sa libingan ng mga bayani na habang sa kasaysayan ng pamilyang Marcos, di na namin makakalimutan yan. Wow! Ang sweet mo naman, Brad. Ay, sa kasaysayan daw ng pamilya Marcos, hindi daw ho nila makakalimutan yan. Ipapa-impeach lang ho nila itong si VP Sara. Di ba ang kapal ng mukha? Ayun na nga mga kababayan, muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang naging kick-off rally nitong mga pinklawan at mga dilawan. Unahan na ho natin para dito kay Megastar Sharon Cuneta. Ha? At dito kay Kiko Pangilinan. Wala hong kasuhan ha, kasi mahirap na eh. No, alam naman ho natin, yung mag-asawa na yan, mahiling mangkaso yan ng mga vlogger. Reaction video lang ho ha, walang pikunan kasi politika ho yan. Kung ano man sasabihin nyo, magre-react lang ho kami. Ha? Megastar. Dati pa naman, nung medyo bata-bata ka, nagaganda na ako sa'yo. Kiko lang pala bagsak mo. Anak ng tokwa. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na po tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ako gagawin, yung join button nandyan sa baba. Grabe ho itong si Marcos Jr. Tingnan nyo naman ho yung mukha niya dyan. Ha, kitang-kita na talagang medyo kumpleto patulog niya dyan. Di ba? Yung tipong ang pagpupulburon ho niya dyan, medyo nauubusan ho siguro siya ng makukuhanan. Pero ngayon, sagana ho eh. Walang tulugan yung eye bags ho niya, kasing baba na ng baba niya. Ganun po kababa yung kanyang eye bags ngayong mga panahon na to. Nakita niyo ho yung kick-off rally nitong mga bangag, yung mga bangag line-up ng Malacanang. Nakita niyo ho kung anong pagmumukha nitong si Marcos Jr. Hindi man ho 3 taon ang itinanda niya. Yan ho, nakuhanan niyang video na yan noong panahon ng kampanya. 2 years, magti 3 years ago. Pero yung mukha ho niya ngayon, iba na, ika nga. Hindi ho niya dati kasi, ang style ho niyang si Marcos Jr., medyo tinatawan-tawanan, niya yung mga bumabatikos, di niya pinapansin. Ganyan ho siya. Pero ngayong mga panahon na to, ibang usapan na yan. Brad, pinirmahan mo ang budget, napalsipikado yung hindi sinunod ang saligang batas. Alam mo nang may problema, PhilHealth, Department of Education. Alam mo nang may problema, pinirmahan mo pa. Talagang di ka makakatulog, Brad. Dahil tandaan mo to, pagkatapos ng termino mo, marami kang dapat ipaliwanag sa Senado. At sigurado, dapat kang ipatawag. Kung si Tatay Digong, pinapatawag siya dahil sa EJK, sa kagustuhang maprotektahan ng mga ordinaryong Pilipino sa kamay nitong mga durugista na to, ikaw ipapatawag ka dahil sa usaping pera. Handa-handa ka, Brad. 3 taon na lang, babay na Malacanang. Heto mga kababayan, pakinggan nyo ho itong si Katunying Taberna dito sa interview niya na to. Hindi mo pa ba i-interviewin si Marcos Jr. Kung anong ipapapasalamat niya sa mga kay Tambaluslos? Dapat interviewin mo na rin siya ulit, Katunying, kasi marami naghihintay sa interview mo sa kanya. Game! Tanong pasensya na kayo, kailangan ko itanong to. Kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanaw nyo ng utang na loob sa Pangulo, sa Presidente, o sa pamahalaan na ito, ano po yun? Kung meron man, Well, yung kanyang isa personal o sa politika? Personal po, personal. Siyempre, pinakamalaking ginawa niya para sa amin, yung paglibing ng aking ama sa libingan ng mga bayani. Yun ang pinaka-importante para sa amin, para sa pamilyang Marcos, siyempre, at matagal na namin ipinaglaban yan eh. At ngayon pa lang, kahit na yung ibang presidente na nakaraan, kahit tinuturing nga namin kaibigan, at sinasabi, gusto nilang gawin, o papayag sila, si President Duterte lang talagang ang nanindigan. Sakto pa kay Tatay Digong, walang yaka, nakalimutan mo yung mga pinagsasabi mo na yan. O baka bangag ka lang dyan. Baka dyan pa lang bangag ka na, kaya lahat na lumalabas sa bunganga mo, hindi mo naman talaga alam. Doon sa kanyang unang salita, na dahil nasa batas siya, nasa rules yan, dapat dapat malibig si Marcos sa libingan ng mga bayani. Habang sa kasaysayan ng pamilyang Marcos, di na namin makakalimutan yan. Wow! Ang sweet mo naman, Brad. Ay, sa kasaysayan daw ng pamilya Marcos, hindi daw ho nila makakalimutan yan.
ipapa-impeach lang ho nila itong si VP Sara. Di ba kapal ng mukha? Ano to? Lakas mo mambudol, Brad. Ibang klase ka. Ibang level yung pambubudol. Diyan pa lang ho mga kababayan, binubudol na ho yung mga DDS eh. Habang buhay namin, ipapasalamat yan ng pamilya Marcos. Ano to? Ang mukha ng, ito ho, yan ho ang mukha ng panluloko sa bayan ito. Gusto niyong makita yung katumbas na salita o pagmumuka ng salitang manluloko at mambubudol. Tignan niyo lang ho ang pagmumuka nitong si Marcos Jr. Ayun, sa pagmumuka pa lang ho, talagang ngayong mga panahon na to, pagka nakita mo, naku, budol yan, manluloko yan. Di ba? Kumbaga, siya lang yung nangako sa inyo na tinupad. Parang gano'n. Sa lahat ng iba, sinasabi, gagawa natin ng paraan, titignan natin. And siguro sincere naman talaga sa iba, pero syempre may pwersa ng politika. Meron akong isang tanong, pasensya na kayo. Yun ho kasi yun. Ganun ho katindi si Tatay Digong. Ganun ho katindi si Tatay Digong. Shoutout pala sa mga taga third floor, yung maraming salamat. Solido. Laki ng pasalamat ko talaga. Laki ng pasalamat. Maraming salamat sa mga third floor studio. Thank you. Kailangan ko itanong to. Kung meron Sa mga susunod na video natin, pag-usapan kung ano yung pinapapasalamat natin sa kanila. Game, dito na ho tayo kay Ate Shawi. Good evening po sa inyong lahat! Dasma, kumusta na po kayo? Maraming salamat po sa inyong painit na pagtanggap sa amin. Parang natata itong si Ate Shawi, no? Kumusta? Nakakatuwa naman po. Hello po! Nunood po ba kayo ng Saving Grace? Doon lang po ako masungit hindi po sa totoong buhay. Salamat po, lalabas na po sa March 6 sa Kapamilya Channel. Buong-buo na po, hindi na putol. Marami pa pong eksenang di nyo nakita. Nag-plug pa ako, no? Di bale. Meron lang po akong, kaya po ako nandito. Alam nyo naman, dahil po ang aking kabiyak ay tumatakbo na naman. Nung siya po ay... Ano yan sabi? Nai-stroke ka ba? Ba't ganyan ako salita? Ano nangyari dito sa bibig ni Ate Shawi? Nagpapakigay ka, ayusin yung naging magsalita. partner ng ating minamahal na Pangulo sa Puso, si Ma'am Lenny. Give up po niya yung kanyang Senate seat at yung dreams po niya. Yung lang naman po ang maglingkod. Palagay niyo po ba maraming nagsisisi na hindi si Kikong binotong Vice President? Kayo pong mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Alam niyo po, alam niyo naman, ako'y ina. Grabe ka naman, madam. Kung makamasakit ka naman ang loob dahil hindi si Kiko ang aming binoto. Ano ka man tokwa? Ano ho bang nangyayari ngayon? Kahit hindi yung asawa mo ang vice presidente, lahat ng nangyayari sa administrasyon, polisiya ng mga dilawan. Okay na ho yan, para hindi na napapagod yung asawa nyo. No, pero lahat ng gustong gawin ng asawa nyo, ginagawa naman po ngayong administrasyon. Ang OA nyo, ha? Ang OA nyo. Napakasakit po sa akin dahil ang pinakapaborito ko pong ginagampanan sa buhay ko ang pagiging ina at pagiging asawa. Hindi po ba napakasakit sa asawa pag narinig nyo, yung asawa nyo daw walang nagawa? Ano ba? Marami ano ba po kasing nilabas nung araw na parang campaign against him na yun ang ipagkalat. Ang masakit, maraming naniwala dahil sa lakas ng mga pagdidisperse ng informasyon na yon. Pero aaminin ko po, wala talagang nagawa yan. Wala po siyang nagawang masama. Wala pong nagawang pagnanakaw. Magta-29 years ko na po siyang asawa. Makwento ko lang po, yung bahay na pinatatayo namin, mahigit 4 na taon na po, hindi pa tapos. Kasi po tawag namin sa amin, 1K, 1T. 1 kahig, 1 tuka. Pag may kita, pagawa. Hindi naman nagmamadali, pero proud po ako doon na
lahat ng binibigay namin sa aming mga anak ay galing sa Kami. sipag, tiyaga at pagod. At yung mga anak po namin, awa po ng Panginoong Diyos. Dahil ang big boss po sa bahay ay si Kiko. Pero ako po ang commander-in-chief niya. Ay maayos naman pong napalaki ang mga bata. Mahala ang bansa, takot sa Panginoon, mapagmahal sa Panginoon, at magaling po makipagkapwa-tao. Hihingin ko lang po, Oh. lalo na sa dami po ng mga nangyayari ngayon na Ayoko yung mga pa-virgin ganyan magsalita. Ayoko yung mga pa-virgin na ganyan. Rekta ho tayo kay Kiko Pangilinan. Pakinggan ho natin kung ano sasabihin niya. Eto, kay Kiko na ho tayo. Game, pakinggan na ho natin ang talumpati nitong si Kiko Matsin. Game! Ba, maganda yung posing niya dito ah. ng live stream. Magandang gabi sa kanilang lahat. Magandang gabi, Cavite! Narito tayo ngayon sa makasaysayang lalawigan ng Cavite upang ilunsad ang isang inaasahan nating magiging makasaysayang kampanya at pagkilos tungo sa halalan sa Mayo 12, 2025. Malaki ang naging kontribusyon ng lalawigan ng Cavite sa ating kasaysayan upang maitatag ang kauna-unahang republika sa Asia noong 1898. Dito sa Kawit, Cavite, idineklara ang ating kalayaan noong June 12, 1898. Alam nyo ba na naganap din dito sa Cavite ang Battle of Imus, ang unang tagumpay sa sagupaan sa pagitan ng mga rebeldeng Katipunero laban sa mga Kastila noong Setyembre 1896. At ang Battle of Imus ang kauna-unahang tagumpay sa himagsikan ng 1896 na nagsilbing inspirasyon sa buong bansa upang umalsa at patalsikin ang mapang-aping naghaharing mga Kastila. Naway ang ating kick-off proclamation rally ngayong gabi magsilbing inspirasyon din upang maudyok naman ang iba pang mga lalawigan, ang ating mga kababayan sa iba't ibang parte ng bansa na tumindig at kumilos upang maipanalo natin ito sa darating na Mayo. Mahalaga din ang Cavite sa amin ni Sharon at ang aming pamilya. Pinili namin ang Cavite bilang pangalawang home province po namin dahil dito na kami bumuboto sa barangay Inchikan dyan sa Silang. Dagdag dito ang ating sakahan, maliit na gulayan, organic vegetable farm, nariyan naman sa barangay Kaisuyo sa Alfonso, Cavite. Ika nga, hindi man kami natural born Caviteño, maaari na kaming ituring na naturalized Caviteño. At Pero nung panahon nun ni Tatay Digong, wala na ho itong mga dilawan na to. Ngayon, gumawa ho. Kasi, ganito eh. Itong nasa administration, itong si Marcos Jr., di ho nila kaya yung mga Duterte. Kaya ang nangyari, itong mga dilawan, itong mga pinklawan, itong mga pulahan, itong mga loyalista, nagsama-sama ho sila para banatan itong mga Duterte. Di ba, iisa yung banat nila, yan sila Sendanya, yan sila Lila de Lima, magkakasama ho sila dyan. Magkakasama ho sila dyan. Tingnan nyo naman yung ano nila, kick-off party nila, kick-off rally nila, di ba? O, bigatin ho talaga, napakarami ho talagang nahakot. At saka, sa tingin ho natin, merong mamimigay ng ayuda dyan. Ha? O, di naman ho kaya, nauna na yung ayuda sa mga yan, di ba?
Ngayon, pagka wala na talaga si VP Sara, wala na Duterte magiging kandidato sa 2020, sila na naman magbabakbakan. Ngayon pa nga lang yan, si Sindanya, binabanatan na yun si Marcos Jr., di ba? Ngayon pa nga lang, yung iba nanunuwag na dahil akala na, sa buong akala nila, wala na talaga si VP Sara. Pero nagkakamali sila dyan. Hanggat hindi nyo na-i-impeach, hindi pa tapos ang laban. Meron pa rin kaming kandidato sa 2028 presidential election. At pagka nanalo si VP Sara, tapusin na natin to, VP. No? Tapusin na yung mga dapat tapusin, ayusin na yung mga dapat ayusin. Kasi pagka nagkataon, magkakaroon na naman tayo ng presidenting bangag. Wala, tapos na naman. Kapit sa aming puso bilang dating senador ang Cavite dahil sa 3 beses nating tumakbong senador, 3 beses din tayo ipinanalo ng Cavite. Maraming salamat, Cavite, sa naging suporta at tiwala ninyo sa akin. At dahil nagtiwala kayo, tiniyak ko na sa 3 termino ng aking panunungkulan, hindi tayo pumayag na masangkot sa anumang kasong anomalya. Sagrado ang tiwala na Paano ka masasangkot sa kaso? Wala ka namang ginagawa. Wala naman kayong ginawa nung nasa Senado kayo. Kayong mga dilawan, wala kayong ganap nung mga panahon na yon. Kasi masyadong ang ginawa ho nila noon puro banatan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero para makaambag sa kabubuti ng ating bansa noong mga panahon na yun, wala ho tayong nakita dyan sa mga individual na yan. Kay Bam Aquino, kay Risa Hontiveros. Ang pag-iingay ho nila nung mga panahon na yun para masiraan lamang ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano kayo masasangkot sa kung anong anomalya? Wala naman kayong ginawa. Pinanood nyo lang kung paano magtrabaho yan si Tatay Digong, di ba? Speaking of Tatay Digong, Tatay Digong, pambihira. inatang ninyo sa akin. Hindi ko ito tinalikuran. Hindi ko ito binaliwala. Hindi ako naging taksil sa inyo. Naglingkod ako ng tapat at totoo. At nabanggit na rin kanina, may mga nagkakalat na ako daw ay walang nagawa. Meron pang ibang kinakalat na fake news para pababain ang ating o harangin ang ating kandidatura. Lahat ho yun, hindi po totoo. At meron po tayong resibo sa mga nagawa. Mahigit 150 mga batas sa loob ng... Tigilan mo yan, Brad. Tigilan mo yung batas-batas na yan. Ikaw lang nagpasa. Ikaw lang Senado, ganon. Ikaw lang may gawa. Ganon no kasi yan mga kababayan. Kunyari, meron akong gustong batas, meron mga amuyong dyan sa gilid na makikisaw-saw. Ngayon, pagka co-sponsor ka, di ba, kung kasama ka dyan, pagka nagsalita ka, kala mo sa'yo talaga yung batas. Gayong sumausaw ka lang, sang-ayon ka lang doon sa batas, nailagay lang yung pangalan mo doon sa mga co-author, ikaw na. Lahat po sila, tingnan nyo yung mga batas na binibida nito. Tingnan nyo yung mga ibang mga kandidato, yung ibang mga senador. Pagka tatakbo sila, ganon din ho ang kanilang strategy. Ganito karami yung naipasa kong batas, nahihain kong batas, napalusot kong batas. Ganyan nung panluloko ang ginagawa nitong mga politiko na to. Pero pagka naupo sila sa Senado, ano bang gagawin niya si Bam Aquino? Yang si Kiko Pangilinan? Yang si Risa Hontiveros? Kasama na ho nila yang si Pimentel. Pagka naupo sila sa Senado at wala na hong Duterte magtatakbo sa Senado sa 2028. Ang mangyayari ho mga kababayan, kung yung paghihirap na nararanasan natin ngayon, talagang napakatindi. Lalo hong titindi ang paghihirap. Kasi mas matindi hong bakbakan sa politika ang mangyayari. Wala na yung mga Duterte. Pero malabo hong mangyari yun. Ngayon pa lang sinasabi na ho natin, hindi mawawala si VP Sara. Hindi mawawala ang mga Duterte. Diyan sa national political scene. Nga yung pag-impeach, hindi, ano ho yan?
Basta tayo naniniwala malulusutan yan ni VP Sara dahil kailangan pa ho natin siya sa 2028 presidential election. Pero ang sinasabi ho natin dito, ang magkabilang kampo na yan, mga dilawan at mga loyalista, wala hong mabuting maidudulot sa bansa. Alin man sa dalawa na yan, ang maupo sa Malacanang. Nasubukan na ho natin yung mga dilawan na yan, panahon ni Panot, di ba? Panahon nitong si Noynoy Aquino, panahon nun, ngayon o, kasalukuyang administrasyon, panahon ho nitong si Marcos Jr., ano hong nangyayari? Diba? Nasubukan na ho natin halos parehas na parehas ang kanilang style ng pamumuno. Yung mayaman, yung mga nakapaligid sa kanila at yung mga sambayan ng Pilipino naman, talagang napakatindi ng paghihirap. Kaya kayo, sa mga kababayan ho natin dyan, i-share nyo na ho yung ating mga video at yung mga video ng mga iba kong DDS vlogger na nagpapahayag ng pagsuporta at nagbubulgar sa mga kabulukan ng administrasyon ni Marcos Jr. 3 termino ang ating isinulong at naipasa. At ang totoo, wala tayong nagawang kurakot. Wala tayong nagawang pagsisinungaling. Di ka ba ano diyan, Brad? Di ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo na yan? Di ba tumatayo yung mga balahibo mo? Wala tayong ginawang pagiging sagapa sa pwesto. Walang bahid ng katiwalaan ang ating naging panunungkulan. Nariyan ang resibo. Mga minamahal kong kababayan, nung nakaraang taon, naisiwalat sa Senado, mga public hearing doon na pinamumunuan ni Senator Risa Ontiveros at mga Quadcom hearings na rin sa Kongreso, ang talamak na katiwalian at pang-aabuso sa pwesto ng ilang mga opisyal ng pamahalaan. Sa Senado na bulgar, ang mga karumal-dumal na krimen, dala ng industriya ng Pogo. Napanood ba ninyo yun? Lumaki ba kayo sa farm? Nakita mismo ng ating Kadiri yung pambababoy ang panlulokong ginagawa nila sa ating mga kababayan. Wala akong pakialam doon sa mga lumaki sa farm. Pero ganyan ho tayo lokohin na itong mga politiko na to. Ano ba napatunayan dyan sa mga hearing na yan? Na mayroong kumitang mga senador, base doon sa nakita nating live nitong si Ma'am Sasrugando sa kahapon, na in-interview niya yung kaibigan ng anak nitong si Lito Lapid. Nung naibigay na yung mga manifesto dito kay Senator Risa Hontiveros, yung mga Taiwanese national, nakarating sa bansa, yung iba naman daw ho, napalusutan. Kasi mainit ho yung issue na yan Kasi madidiin yung anak, madidiin yung anak nitong si Lito Lapid doon sa issue na yun. Kasi kaibigan niya ho yung mga pinapatawag na personalidad diyan sa hearing na yan, diyan sa Senado. At saka dyan sa House of Representatives. Ngayon ho, binulgar niya, yun ho palang mga kasabwat sa pagtakas, sa pagpapapasok ng mga POGO workers sa ating bansa. Di umano, anak ng isang senador. Kumbaga ho sila, kasabwat ho sila sa mga kabalbalan na to sa issue ng POGO. Ang tanong, bakit hindi napatawag yung pangalan? Maan ba? Maan ba pangalan? Kalimutan ko Parang Maan nata Maan yung pangalan. Sila ho talaga dapat ang ipinatawag. At binigay na kay Senator Risa yung manifesto. Pero wala hong nangyari doon sa manifesto. Ang tanong, sino ho kayang kumita doon sa manifesto na yon? Bakit biglang tumahimik ang issue noong biglang pumapasok na sa eksena yung ilang mga maiimpluwensyang pamilya o yung kanilang mga magulang senador, matataas ang pwesto sa pamahalaan. Yun ang problema. ating mga kababayan, ang sabwatan ng mga opisyal, ang kapulisan, at ang mga sindikatong kriminal na pinatatakbo ng mga Chinese. Ginamit ang salapi upang Goodness.
Ibang klase ho ito. Magkabilang kick-off rally, iisa lang ho ang binabanatan nila. Hindi ho nila kinikwestiyon, hindi ho nila tinatanong kung bakit itong administrasyon na to, pinirmahan nila yung kulang-kulang na yung palsipikadong budget. Yung BICAM report naman, renatipikahan at pinirmahan ng mga congressman. Bakit hindi yun ang pag-usapan natin? Tapos na ho ang maglang administrasyon. Bakit binabatikos at binabanatan nyo pa rin ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Wala ho bang kapuna-punang nangyayari dito sa administrasyon na to? Kiko Maching, hoy! Ayusin mo ha. Ang ating mga batas, baliwalain ang ating mga legal na mga dokumento para mapeke ang mga ito, inapi at inalipusta ang ating mga kababayan. Sa Quadcom naman, lumalabas ang katotohanan na kinasangkapan ang PNP upang pumatay ng libo nating mga kababayan. Ba't di kasuhan? Ba't di nyo kasuhan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kinasangkapan. Bakit hanggang ngayon wala pa rin kaso kahit sa DOJ? Yan na nga ba sinasabi natin eh. Yung script nitong mga ano na to, isa ho script nila eh. Ba't naghiwalay pa kasi kayo? Bakit hindi na lang kayo nagsama-samang mag-kick-off rally? Di ba? Naghiwalay pa kayo, Marcos Jr. Nag-speech ka doon. Pare-pares lang naman sinasabi nyo eh. Iisa lang ho ang kalaban nitong mga loyalista at mga pinklawan at dilawan. Iisa lang ho, Duterte. Kaya, ito ho, ito lagi natin sinasabi. Pagka ikaw galit ka sa Duterte, tatlong bagay lang yan. Involved ka sa droga, kurakot ka, o di naman ho kaya, tatlo yun eh, nakalimutan natin yung isa. Mamaya, alalahanin natin. Sa pag-uutos mismo ng mga matataas na opisyal. Pati ang mga inosente na naging balakid sa kanilang illegal na gawain. Binabasa mo din yun sa'yo eh. Iisa lang ata nagsulat ng script ng dalawa ni Marcos Jr. Pambihira Ay talaga. pilit na isinama sa drug list at matapos ay ikulong tulad ni Laila de Lima o kaya pinapatay tulad ni retired Colonel Wesley Barayuga ng PCSO. Wow. Si Laila de Lima napatunayang walang sala. Napatunayang walang sala. Napakabantot ng ating justice system dito. Sobrang bantot ho. Nung panahon ni Tatay Digong, ang bibigat ng mga ebidensya. Hindi naman siya kinasuhan dahil galit si Tatay Digong sa kanya. Naglitawan yung mga testigo. Pero dahil nagbago ng ihip ng hangin, nagbaliktaran ho. Binawi ho nila yung kanilang mga testimonya. Pero yung mga testimonya nila binabackupan ho ng ebidensya na mapahanggang sa ngayon maging yung mga kababayan natin nakapanood doon sa hearing ng droga sa loob ng Bilibid at hindi ho pwedeng pasinungalingan at sabihin walang nagluluto ng droga sa Bilibid nung panahon nitong si Noynoy Aquino. Na kung saan itong si Leila de Lima ang Justice Secretary. Ngayon, meron sinasabi na di umano tumatanggap ng kung ano-ano yung si Leila de Lima, nakikipag-disco pa sa loob. Nandun ho yung mga ebidensya, kaya huwag yung pagka sinabi nyo, napatunayan na inosente si de Lima. Naku, panibagong pambubudol na naman ho yan. O tigilan nyo yung mga kasinungalingan nyo na yan, Senator Kiko. Na PCSO Director Garma at PNP General Leonardo naman nasampahan na ng kasong murder. Lalo pang lumalala ang mga kontrobersiya sa mga hearing na upunta na sa usapin ng attempted assassination at pati na rin impeachment. Habang nangyayari ang lahat ng ito, dumadaing naman ang ating taong bayan. Dumadaing sa kawalan ng sapat na kita at trabaho, sa mataas na presyo ng pagkain at mga bilihin, sa kawalan ng panggastos sa gamot. Dahil dito, lalo akong nakumbinsi na ang ating sinimulang gobyernong tapat, angat buhay lahat noong 2022 ay talagang hindi pa tayo tapos. Hindi pa. Na kailangan natin ipagpatuloy ito sa gitna ng mga nagaganap sa bansa. Gaya ng nabanggit ni Vice President Lenny. At sa usaping 2022, alam ko na marami sa inyo na sumama sa amin ni Vice President Lenny
ay naging luhaan at nasaktan sa pagkabigo. Panahon na upang pawiin ang luha, isantabi ang dalamhati at pag-ibayuhin ang lakas at tapang, ang paninindigan, ang pagkakaisa at ang pagmamahal sa bayan upang ipagpatuloy ang ating sinumulan. Huwag tayong matakot na muling magmahal. Huwag tayong matakot na muling ipamalas ang pag-ibig sa kapwa at sa bayan. Ito rin ang isang dahilan kung bakit nagpasya akong tumakbo muli. Hindi pa tapos ang ating sinimulan, ang ating mga punla noon malapit ng aanihin at naway sumama kayo ulit sa susunod na yugto. Paparating pa lang tayo sa exciting part. Paparating pa lang tayo sa exciting. Ano yung exciting part? Dadami na naman yung mga kriminalidad. Oo, paparating pa lang yung exciting part. Mauupo itong mga dilawan na to. Kung ngayon yung nakikita natin nangyayari sa ating karsada, pagka naupo kayo, mas malalaho ba? Ganon yun? Kasi, ano ba yung ipapakita nyo sa sambayan ng Pilipino para sabihin nyo sa amin, para pakita nyo sa sambayan ng Pilipino na pagka kami naupo, makakakita kayo ng tunay na pagbabago. Ito ang ipapakita na namin sa inyo. Ito ang hihahatid naming serbisyo sa bawat isang Pilipino. Ano yan? Ano yung ipapakita nyo? Yung panahon ni Noynoy Aquino? PDAP scam, ganon? Naku, gari tayo dyan. Ang pangalawang dahilan sa aking muling pagtakbo ay dahil na rin nga sa iniinda ng taong bayan na palagay ko may magagawa ako. Nung nakaraang buwan, dumalo tayo sa piyesta sa South Cotabato. Habang papunta sa piyesta, nagkakwentuhan kami ng driver na si Dodong. Siya ay part-time driver sa Gensan. At ang daing, 400 piso ang 1 kilong baboy. 6 na piso ang 1 kilong bigas. Sa isang araw na pasahod, kulang sa pagkain pa lang. Paano daw ang iba pang mga gastusin tulad ng kuryente, tulad ng tubig, tulad ng gamot? Ang biro nga raw na may halong katotohanan. Kung dati, ikaw ay magkaka-high blood kung ikaw ay kumain ng baboy. Ngayon daw, makita lang ang presyo ng baboy sa palengke, magkaka-high blood ka na. Ang tanong ng marami, kaya bang pababain ang presyo ng bigas at mga bilihin? Ang sagot ko, kaya itong gawin kung magtutulungan ang Malacanang, Senado at Kongreso na tutukan at solusyonan ito. Hindi ba sila nagtutulungan ngayon? Ano bang klaseng pagtutulungan ang gusto nyo mangyari kayong mga pinklawan at dilawan? Yung pagtutulungan na kasama kayo. Yun ang wala sa pagtutulungan ngayon. Kasi yung pagtutulungan na ginagawa nila, yun lang malalapit sa Malacanang ang nagtutulungan. Tapyas yan ang taripa. Yun lang. Sila lang ho ang nagtutulungan. Yung pagtutulungan nila, hindi kayo kasali. Kaya dapat, sa susunod na Senado, kasama na kayo sa pagtutulungan. Yun naman pala. Para matapos na rin yung bahay mo. Sabi nitong si Ate Shawi, di pa daw ho tapos. Feeling ko pagka naupo ka bilang senador, hindi lang matatapos yun. Madadagdagan pa yun. Bakit ko nasabi ito? Dahil nagawa na natin ibaba ang presyo ng bigas nung tayo ay Food Security Secretary nung panahon ni dating Pangulong Aquino. Nung taong 2014, kapag meron kang 1,000 piso, marami ka nang mabibili. Ngayon, wala nang halos mabili ang 1,000. Nung tayo po ang Food Security Secretary, sa loob lamang ng 1 taon, nagawa nating may pababa
ang presyo ng bigas ng hanggang 3 piso isang kilo. Dahil sa 3 bagay. Una, hindi natin pinaporma at nilabanan natin ang mga nagsasamantalang mga trader, mga smuggler, mga opisyal ng pamahalaan sa DA at sa NFA na kasabwat dito sa mga trader na ito. Sinampahan natin ang kaso sa 6 na riyon sa buong bansa. Ni-raid natin ang mga warehouse ng mga trader na inuunti-unti ang paglabas ng bigas. Ni-revoke natin ang kanilang mga permit. Nilagay natin sila sa blacklist. At mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng bigas na smuggled, kinumpiska natin. Pangalawa, sa kauna-unahang pagkakataon sa 42 history years ng NFA, hindi natin tinanggap ang mataas na presyo ng Thailand at ng Vietnam. 4 na beses nating sinabi sa kanila, mahal yan, ibaba ninyo. At 4 na beses, binaba nila. At dahil doon, 7 billion pesos ang natipid ng gobyerno sa loob lamang ng 1 taon. At ang huling ginawa natin, tiniyak natin, binuhos ang sapat na supply ng murang NFA rice. Ayun na nga mga kababayan, ganito ho pala yung style ng kick-off rally nitong mga Pinklawan at Dilawan. So, inaasahan, ito pagka nagtsatsambahan natin itong mga pagmumukha nitong si Kiko Pangilinan, pambihira ho talaga itong makapagpuso. Ayun na nga mga kababayan, kaliwat ka ng side nitong mga Dilawan, mga Pinklawan, mga loyalista, isa lang ho ang kanilang binabanatan. Hindi nga ho nila direktang mabanatan itong si Marcos Jr. Pero itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang tuloy-tuloy ho ang pagbira sa kanya. Masama ho kasi ang loob nila kay Tatay Digong. Yung mga masama, kahit ngayong mga panahon na to. Kahit na maghirap na ang sambayan ng Pilipino, tingnan nyo ho yung mga pag-iisip nitong mga walang yung kandidato na to. Kaya wala ho talaga silang karapatang maupo bilang senador. Kahit na maghirap na ho ang buong Pilipinas, kahit na lumubog, kahit na kaliwat kanan ng korupsyon sa House of Representatives, sa Senado o nakikita nilang kriminalidad, wala ho silang pakialam doon. Ang target lang ho nila ay mabawian itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi nalugi sila noong mga panahon na yun. Hindi sila makapangurakot. Hindi ko sinasabing to si Kiko, yung mga politikong tiwali, yung mga politikong walang nagawa. Okay? Sila ho. Hindi ho nila papansinin yan. Lahat ng nangyayari ngayon sa ating bansa. Wala ho silang pakialam kahit na kamkamin lahat ng pera ng pamahalaan itong administrasyon na to. Dalhin kung saan-saan, ipag-party, ipag-concert, ipag-fireworks, o kung ano pa man yan. Ipamigay sa kanilang mga vlogger. Di ba? Ganyan ho sila eh. Binabayaran ho nila yung mga vlogger nila. Di ba? Hindi ho nila pupunahin yan. Hindi nila pupunahin. Yung si Tatay Digong lang ho talaga bibirahin itong mga kandidato na to. Kaya naman, kung talagang kayo ho, ano ho yan eh, mga kriminal. Kung kayo kriminal, galit kayo kay Tatay Digong. Kung kayo durugista, galit kayo kay Tatay Digong. Kung kayo kurakot sa gobyerno, government official, galit ho kayo kay Tatay Digong. Kaya pagka itong mga politiko na to na tumatakbo, galit kay Tatay Digong, mag-isip-isip na ho kayo kung saan ho sila pumapasok doon sa 3 criteria na binanggit natin. Kriminal, durugista, o di naman ho kaya kurakot. Pwede nga 2 lang Kriminal, tapos durugista, o kurakot. Basta nandun ho sila. Sigurado, meron at merong tatama doon sa 3 criteria na yon pagka ikaw galit kay Tatay Digong. Pangag ka, kurakot ka, or kriminal ka. Yun lang naman ho mga kababayan. Yun lang ang galit kay Tatay Digong. Pero yung mga ordinaryong Pilipinong kagaya natin, na hindi naman ho tayo kurakot, hindi naman ho tayo kriminal, at hindi ko naman ho tayo durugista. Kaya hindi ho tayo galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho natin siya kinatatakutan. Kasi hindi ho tayo durugista. Hindi ho tayo kriminal. Hindi rin ho tayo kurakot. Pero itong mga to, ba't galit na galit kayo kay Tatay Digong? O yung si Marcos Jr., given na yun, bangag yan. O yung iba naman, ba't kayo galit kay Tatay Digong? Ano bang ginawa niya sa inyo? Inaano niyo ba kayo? So Lois, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin na Pilipinas.